Oh, at may katanungan po sa atin dito si Kit Kilatis Lagare. Okay. Opo, ano pong takeaway nyo sa pagpapairan jury justice system? Hindi pa po, ako personal, hindi pa po tayo handa for that. Actually, maganda rin pag-usapan yan. Jury justice, wala tayo dito sa Pilipinas. Maraming istruktura po ang kailangan dyan. And as long as partner, as long as laganap ang corruption, mahirapan tayo sa jury justice system sa Pilipinas. I don't think we're ready for it. Yeah. For this year. Po yan, Senator. Kausapin niyo ako ng 2025, bali natin, di ba? Give chance to change and, world peace, the joke lang. Mag-ilaw lang po tayo. So, ilang issue po ang meron dito. Unang-una, hindi daw handa tayong mga Pilipino na magkaroon ng jury justice system. Sa pananaw po yun ni Ms. Liza Quinon po. Pangalawa, sabi niya, hanggat merong korupsyon, talamak ang korupsyon, hindi tayo magiging handa sa jury justice system. Now, hatiin natin sa dalawang issue yung korupsyon. Unang-una, yung korupsyon na ginagawa ng ating mga iniluklok sa pamahalaan. Nakaw dito, nakaw doon. Parang kanta ng The Beatles. Ang pagnanakaw is here, there, and everywhere. Nasa tono ba? Ang isa pang korupsyon na tinutukoy marahil ni Ms. Liza ay yung pong mga jurors mismo. Iko-corrupt, susuhulan para ang kanilang desisyon ay mamamanipula o masisindikato. Tama? So, unahin muna natin yan. Pagkatapos, siyempre, yung solusyon. Dali muna, hindi solusyon eh. Analogy. Analysis. Na patutunayan ko na hindi, kumbaga yung mga pagdududa ni Ms. Liza Aquino ay walang katuturan, wala pong batayan. Approve, arreglado. So, unang issue, hindi daw tayo handa maging mga jurors sa jury justice system. Hindi po totoo yan. Handang-handa na po tayo. Bakit kamo? Bago po tayo sinakop ng Kastila, ang ating pong lupang hinirang, ang uso na sistema ng hustisya, trial by jury of the Council of Elders. Yung mga nakakatanda sa kanila, yun ang mga ina-appoint ng dato na mga jurors. At siguro naman po, nakita natin na hindi naman, yung mga tribo, kasi hanggang ngayon po, sa mga tribo na katutubo, yan pa rin po ang uso na justice system. Maging sa Sharia law ng Islam, jury din po ang uso. Ang problema lang nila, ito, mawalang galang lang sa mga talagang solid na naniniwala sa justice system ng mga Muslim. Po, ang hindi lang kagandahan ay sapagkat tatlo lang po ang kanilang mga juror. Isa sa magkabilang panig na nagtutunggalian. Yung pangatlo, yung clerk of court. So, tabla yung dalawa. Siyempre, papanig yung bawat isa sa kanilang kausa. So, ang susi ngayon, yung pong clerk of court. So, pwedeng kanya-kanya po sila ng diskarte
para pumanig sa kanila. Yung clerk of court, di po ba? So, suhulan, di mo maiiwasan yan. Bantaan, so hindi maganda. No? Kaya kung ako sa mga kapatid nating Muslim, palitan na nila ng tunay na jury justice system. Kaya kita mo naman, lagi silang nagre-rido, nag-aaway-aaway, nagpapatayan, ubusan ng lahi, kasi nga walang hustisya na nakukuha. Ama, sapagkat simple lamang po ang formula, simpleng-simple lang. Kung meron kang trial by jury of the people, by the people, for the people na tunay, patas talaga, ala Amerika, merong katarungan. At kapag may katarungan, may kapayapaan. At kapag may kapayapaan, merong kaunlaran. Kumbaga, in exact order. Hindi po pwede i-rumble yan. Yung mauna ang huli at ang huli yung hindi. Kailangan talagang ganun ang kamada. Trial by jury, katarungan, kapayapaan, kaunlaran. Approve. Reglado. So, tingnan nyo, may kwento ko lang sa inyo yung nasagap kong kwento. Nasagap, hindi. Hindi nasagap, kundi napakinggan kong kwento. Katutubo dyan sa may Sambales. Minsan, tinanong siya ng aming kasamahan, bakit hindi ka lang kumuha ng sako at isinilid mo sa sako ang bunga ng magang nadaanan mo doon sa may gubat, tapos iuwi? Ay sabi niya, hindi yung maganda yan. Bakit? Kasi pag may napadaan doon ng mga kapwa namin, katutubo, at gutom, wala na siya makakain. Inubos ko ng lahat Diba? Parang mana from heaven lang yan Na sinasabi ng Panginoon, huwag niyong, kumbaga ano ba tawag nun? Kulimbatin lahat ng yan. Pagnasahan. Diba? Huwag niyong buwakawin. Buwakaw kasi kayo Itatago nyo, kukuha kayo ng marami, hindi nyo naman kayo ubusin, tatago nyo, kinabukasan, panis na yan Wala pakinabang. Imbis na pakinabangan ng iba pang mga nagugutom, wala na. Diba? Yun po ang manna from heaven na sa katutubo ay naroon pa rin. Sapagkat ang justice system nga nila ay batay doon sa sinasabi ng Panginoon din na do not do unto others what you do not want others do unto you. Diba? Common law yan diba? Common sense. Batay sa sentido común. Okay, so, malinaw po na may kakayahan po tayo. Isa pang prueba. Itong si William Howard Taft. Ito po siya yung pangatlong Governor General ng Pilipinas, ng bansang Amerika. Siya yung kauna-unang civilian na itinalaga ritong Governor General sa Pilipinas. Pinag-aralan niya unang-una yung mga utak ng mga Pilipino. At nakita niya na lumabas sa resulta ng pagsusuri na magkasimbigat lang ang utak ng mga Pilipino, ng katutubong Pilipino, at ng mga Europeans. Kasama na yung mga kano. So, ang kanyang, diba? Ang kanyang, ano ba yung tawag doon? Kasi ina-analyze mo May prognosis ka, pagka in-evaluate mo, meron kang ika nga haka-haka, and then meron kang direktang sagot, di ba? So, kanyang napagtanto na mas matalino tayo mga Pilipino kaysa mga European. Kasi magkasimbigat lang ang utak natin, pero pag inambing mo naman sa ating mga size, abay, di hamak na malalaki sila. So kung i-prorata mo, ay lamang tayo mga Pilipino.
lumabas din sa pagsusuri na ginawa, aaral na ginawa ni William Howard Taft, na mataas ang sense of justice nating mga Pilipino. Kasi nga, yun ang, doon tayo namulat eh. So do not do unto others what you don't want others do unto you. Diba? Bago pumasok ang mga Kastila, minulat na yung ating mga ninuno ng kanilang mga ninuno. Handed down generations. Diba? So, hindi mo talaga po pwede sabihin na wala ho tayong K. Hindi tayo handa. Alam nyo kung kanino una narinig yung mga ganyang katokwiran? Doon po sa mga ayaw o sa grupo ni na Manuel Luis Quezon. Hindi naman sa nilalapastangan ko yung kanyang memorya, no ha? O kinukulak-kulakulan ko ng kung ano-anong mga liyo. Sabi ko lang katotohanan. Sapagkat yun din ang kanilang pananaw noon. Hindi pananaw, palagay ko, palusot eh. Para huwag isama sa Bill of Rights ng ating 1935 Constitution ang karapatan ng mga soberanong mga mamamayan sa trial by jury. Sapagkat batid nila na kapag juror ang mga mamamayan, abay, walang lusot ang mga kawatan sa pamahalaan. Kaya takot na takot sila eh. So hindi nga nailagay sa 1935 Constitution. Nakinopya din sa 1973 Constitution, nakinopya din sa 1987 Constitution. Meanwhile, ito pong ating mga kapitbahay dito sa ating rehiyon, Hong Kong. Ang Hong Kong napakatikas na kanilang karapatan sa trial by jury. 1873, nung nagkaroon sila ng karapatan sa trial by jury, nang sila ay naging kolonya ng Great Britain. So meron na sila noon. Nung isinuli na sila ng Great Britain sa Communist Party of China, Chinese Communist Party, doon sa kanilang Sino-British agreement ng pagsulian, pinanatili ang karapatan ng mga Hong Kongers sa trial by jury. Kaya marami silang mga kurakot na opisyal, well, particularly isang dating prime minister nila nahatulan ng jury na guilty of corruption. Kulong. Japan. Ito yung pan eh. Kumbaga maling paniniwala na marami sa atin na may delikadesa daw ang mga Hapon. Kasi mapaggintangan na, maakusahan na, naghaharakiri na eh. Hindi yung totoo yun. Delikadesa ang sanhi at dahilan, naghaharakiri nila. Paghaharakiri nila. May bato sa Japan. May karapatan mga Hapon sa trial by jury. So, lilitisin ka doon sa trial by jury. Pagka sinabi mo, not guilty ako riyan. Sa trial by jury ka. Madalang pa sa patak ng ulan sa Saudi, na magkamali ang jury. Pero ngayon, madalas-dalas na umulan sa Saudi. Baha na nga doon di ba? Anyway, kapag ang hatol sa'yo ng jury ay guilty, kung kamatayan ng hatol ang penalty na ipapataw sa ganung kaso, tiko ka pa rin. Plus. Ito yung plus eh. Yung kayamanan ng buo mong angkan, kukumpis kayo ng gobyerno. Kaya naghaharakiri na lang sila. Diba? Lalo't alam nila na guilty naman sila. Beyond reasonable doubt. Diba? South Korea, noong 2007, nag-dry run sila for 5 years. Hukuman trial by jury. 2012, nag-full blast sila. May naikwento sa akin si Kakang Batas, Mauricio Jr. Rotarian kasi si Batas. Ngayon, meron silang visiting Rotarian from Korea, South Korea, Seoul yata. South Korea. At, syempre, guest speaker po nila.
Doon na ibida. Doon na ibida. Kaya lalong bumilib na si Kaka doon sa jury justice system. Naibida ng South Korea na yun, na visiting Rotarian nila, na isang relihiyosong grupo ang nagpasimuno ng pagpairal ng jury justice system sa South Korea. Dahil talamak din ang korupsyon sa South Korea nung araw. Aha. Kaya nga sila noon mas, hirap pa sa daga. Panahon ni Pangulong Fidel Ramos, nagdodonate pa siya ng pandesal doon sa South Korea. Kasi nakipaglaban din doon sa South Korea si Pangulong Fidel Ramos nung siya ay sundalo sa Armed Forces of the Philippines. So, siyempre, naka-establish siya ng rapport doon. Diba? Lalo na kinilala ng South Korea naman ang kagitingan ng mga sundalong Pinoy sa pagkikipaglaban. No? Tambak ang kalaban, sila ay ilan lamang, pati yung kusinero nila, hindi na sandok ang hawak, Armalite na. Pero, they hold their ground. At natalo nila katakot-takot na mga ichik na lumusob doon. Anyway, yun ang kwento ni Kaka. No? Batas Mauricio Jr. So, ulit ko, kung kinaya ng mga Hong Kongers, ng South Koreans, no, ang jury justice system, pagiging juror sa jury justice system, bakit hindi natin kakayanin? Diba? Hindi natin kakayanin. Ha? Alam nyo ba na bukod sa napakulong nila yung mga dati nilang pangulong ng Urakot, pati yung mga opisyal ng Hyundai. Hyundai. Alam ko pala pronunciation. At iba pang malalaking kumpanya sa South Korea nakasabwat ng mga dati nilang pangulo sa pangungurakot sa kaban ng bayan. Yun, mga sa transaction. No? So, ganyan po beauty ng trial by jury. At tiyak, kayang-kaya po yan ng mga Pilipino. Now, pag-usapan naman natin yung corruption. Una, yung panig ng taga-gobyerno, mga nailuprok natin sa gobyerno na corruption. Sandali lang. Lumabas sa ginawang pag-aaral na 40 hanggang 60% sa pondo ng buong gobyerno ay napupunta sa korupsyon. Hey, mga kurakot! Sa madaling salita, kung meron tayong budget na 6 trillion, abay, pinakawalang-wala. Mga palagay mo na lang 2 trillion ang nawawala na ibubulsan ng mga salot na buraso. Ito'y pondo na pumasok na. Paano pa yung naharbat nilang pondo? Bago pumasok sa SSS o bago pumunta sa National Treasury. No? SSS, GSIS, sa Custom, sa LTO, no? At marami pang mga ahensya ng mga kolektor. Sa madaling salita, kung talagang tutuusin, abay, humigit kumulang 4 na trilyon pesos ang ninanakaw ng mga kawatang bantay sa lakay sa buong pamahalaan. Opo, 4 trillion. Ay kwartal, po ba? Sa kabuuan pondo, National Expenditure Program ng ating gobyerno, General Appropriation Act, GAA, ang para sa IRA ng mga local government units ay umaabot ng 871 billion pesos. Sa aking nauliligan, sa lahat ng LGU,
Sa buong kapuluan, kalahati sa ira nila, inilalagay nila sa intelligence fund or confidential fund. Lahati. Sa kalahating yun, hulaan nyo na lang. Imagine na lang natin kung ilan ang mapupunta talaga roon sa dapat na pagkakagastusan. Sa pangangalap ng mga intelligence fund. Ikaw, ilang porsyento sa palagay mo napupunta doon? 10%? 20%? 30, 40, 50? O lahat ninanakaw nila? Ang birang pati sa Dito sa budget natin for 2025, marami na ngayon ang umaalma sapagkat inalisan nila ng pondo ang PhilHealth. Kinuha din lang ang pondo sa iba't ibang mga ahensya at inilagay doon sa kanilang kurakotable funds. Hindi sa Intel, pwede sa confidential, sa ayuda, sa akap. Ano ba nakakabwisit rito? Yung DBM, hindi naman hiningi yung ganong mga budget eh. Dinagdag lang itong si Speaker Romualdez. Dinagdag doon sa House of Representatives. Pag-akyat sa BICAM, abay, sinangayunan ni na Cheese Escudero at itong si Grace Po Marcos. Marcos ba talaga yun? Sabi anak daw ni Marcos talaga yun eh. Diba? Kaya siguro nananalaytay sa kanyang mga ugat. Ang pagiging Marcos. Kurakot. So marami ngayon umaalma. Kaya ayaw mo na pirman ni Bongbong Marcos. Marcos na naman. Ang birang. Wala ba iba? Ang bira kasi itong kumulikotong. Ito yung mga inibre ng mga kawatan eh. Pagka ikaw ay may kasong korupsyon, alam nila, makwarta to. Nangurakot eh. Diba? Kukurot tayo doon. Makikibahagi tayo. Yung mga convicted na, abay, lalo may kwarta yun. Kaya convicted eh. Yung mga ex-convict, kahit talaga. At saka, kung hindi man, diba? Upfront, makakuha silang kwarta, pwede silang mag-deal eh. Pagka nakaupo ka na ang amin dito, fast break mo na lang, GCash mo na lang. Sinasabing may ebidensya tayo na may ganung usapan. Ang sinasabi ko lang, mataas ang porsyento na magkakaroon ng ganung usapan. Hindi po ba? So, lahat po actually ng pondo ng gobyerno ay kurakotable funds. For all we know, kaya nga hindi kumbaga pinigilan ang PhilHealth naggastusin ng nakatakot-takot na pondo para makulimbat. Diba? Ganun din ginagawa sa SSS eh. Pansin ninyo, pagka tayo kumukuha doon, kung sinong miyembro kumukuha doon ng kanyang benepisyo, abay, pinababalik-balik. Balik-balik. Siguro sampalok yung mga animal dyan sa SSS. Pinababalik-balik. Kung ano-anong mga hinihingi. Yung apo ko na lang eh. Namatay yung tatay niya. Diba? Nandun naman Manila sa birth certificate niya. Siya ay beneficiaryo. Abay ko ano, pinachichismis pa eh. Pambira oh. Kasi yung anak ng apo ko yun, sa una niyang karelasyon. Pagkatapos noon na nakapag-asawa siya. So gusto pa ikwento. Pambihira itong mga hayop na yan dyan sa SSS. Isang araw, pupunta ko talaga yan dyan para alamin. Ano ba ang sentido komon ng pinagagawa ninyo? Bali ba? Dati na akong may, masamang tinapay yan eh. Biro mo, survivor spouse pensioner dapat ako. Isang beses na ako nakatikim. Pagkatapos sinalis na nila. Bakit? Dahil daw ako ay nagkaroon ng mga anak
outside of the marriage. Anong pakialam nyo doon? Ang bihirang patiso. Anong pakialam nyo doon? Di ba? Ano ba itong SSS? Ito ba ay religious sector? Ha? Ba sinabi ko sector? Sector? Ha? Reliyosong sekta ba ito? Ha? Katoliko, dekandado, or what? Ito ha, sa tumbukang usapan, insurance agency po ang SSS. Oh. Nga lang, hindi na nagbabayad ng taxes kasi bahagi ito ng obligasyon ng gobyerno to provide for social services. No? So walang taxes po ito. Ang mga empleyado nito, ang mga miyembro rito ang nagbabayad. Nauna pa nga kinakaltas ang SSS, premium nila, bago pa sumayad sa mga palad nila ang kanilang mga sweldo. Sa madaling salita, hindi po dole out ito ng gobyerno. Hindi po dole out ito ng mga empleyado, mga opisyal ng SSS. Ganun din ang GSIS. Ha? So ano ang karapatan nyo? Ha? Nakunin yung benepisyo ng benepisyaryo. Ay hindi naman kwarta ninyo yon. Hindi naman dole out galing sa bulsa ninyo yan. Mga animal kayo. Diba ba? So, ito nangyayari sapagkat ang ating hukuman ay hukuman sa may palakasan. Kaya hindi napapanagot itong mga santong kawatan. Sa mga nagsipag-apply po para maging grand juror, doon po nirarapol, sila po mga nirarapol para kumuha ng 23 katao. Pagkatapos po na isumite ka ng application, sila po ay i-issuean ng security ID number. Yan ang po kanang pagkakilanlan. At yan din pong number na yan, mga numero nila ang nirarapol para makapag-impanel ng grand jury. Sa madaling salita po, tago po kanilang pagkatao. At pag nag-imbestiga po sila ay patago din po. Pasekreto. Pero lahat na poder meron sila. Including ipasupwena yung po mga record ng mga transaksyon. Kung halimbawa ito ay ayuda, susupwena po na yung mga records. 12 po out of 23 ang kinakailangang boto para ma-akusahan o hainan ng sakdal ang kanilang iniimbestigahan. Again, nagutukan ng pagkatao, sekreto po ang kanilang mga pagdinig. Ang naroon lamang ay yung bukod sa mga grand jurors, ay yung prosecutor na nag-iimbestiga sa kaso, yung po mga testigo na maaaring kanyang ipipresenta. Kung napansin nyo, pati si dating Pangulong Bill Clinton noon, nung siya ay nagkakaso, diba, nagkaroon po sila ng proceedings doon. Grand jury proceeding, pero by remote control. Online, inimbestigahan po nila itong si Bill Clinton. Pangulo siya noon, kasama ko yung kaupong Pangulo. Pagdating naman po sa trial jury, ito po mga trial jurors naman, di kailangan mag-apply. Lahat ay obligado. Compulsory po ang jury duty. So lahat ng 18 anyos pataas kasama sa inirarapol. Pagka napili ang pangalan mo doon sa rapol, padadala ka ng summon for jury duty na mag-report sa ganong araw, ganong petsa, sa ganitong lugar. Pagdating doon, isa sa ilalim po mga prospective jurors sa orientation. Kung ano po ang mga dapat ninyong gawin habang kayo ay nakikinig sa paglilitis, etc., etc., etc. Siyempre, pangunahin na bit-bit na isang juror doon po sa pagtupad niya ng kanyang jury duty, kayo walang iba
kundi yung kanyang sentido komon ng pagkakaraniwan tao. Trabaho lang ng mga juror, tuklasin kung ano yung katotohanan. Batay siyempre sa mga ebidensya, sa mga testigong ipinisinta at doon sa demeanor ng mga testigo maging ng akusado. So, katotohanan po tinutuklas nila. Bagay na kayang-kayang tuklasin maging ng 7-year-old idiot. Ngayon, ang sinasabi, agam-agam ni Miss Liza Aquino ay baka makurap ang mga juror. Siyempre, mga mahihirap yan eh. Diba? So, suhulan mo lang, suhulan yan. Kuha mo ng pwede nilang gawin yun. Pero again, dadaan sila sa karayom na walang butan. Bakit kamo? Unang-una, nakatago po yung pagkatao ng mga juror. Ang ID lamang po na juror number 1 up to juror number 12. Of course, may mga alternate juror na hindi kasama doon sa jury box pero nandun sa gallery. Nag-observe rin sila para kung sakasakaling sila ay kumbaga ma-empanel kung meron halimbawa tatanggalin na juror, alam na nilang gagawin. May idea na sila kung ano yung mga ganap. Pero, sila po ay protektado ng Secret Service. Sinasyado po sila. Hindi lang nagpapakita yung Secret Service sa kanila. Kumbaga, maaring ihatid sila galing halimbawa sa korte o halimbawa galing sa bahay nila. No? May naka-assign sa kanila na Secret Service. No? Halimbawa, ikaw ay galing ka ng Pag-asa. Okay, so magkita tayo, sabihin ng Secret Service sa kanya, dito sa may SM. O kung saan bahagi ng SM, doon tayo magkita, ito oras. So pagdating doon, sasamahan siya ng Secret Service, sasakay sa sasakyan, papunta naman sa isang lugar na malapit na doon sa korte. Hindi mismo sa korte. Malapit na sa korte. No, ha? Pagkagaling doon, mga walking distance lang para pwede nyo nalakarin. At pagdating nyo doon sa lugar na yon, no, ha? Malapit na sa korte, may Secret Service na naman naka-assign doon na magsasyado sa kanya. Mangangalaga ng kanyang kaligtasan at syempre bantayan na rin kung merong kakausap sa kanya. Diba? At syempre, may mga hidden camera naman. Pagka may ganong sitwasyon, yung Secret Service na yon, obligado ipaalam sa judge. Judge, ito yung kumausap sa kanya. So, pa-investigan ng judge yun at kung merong nakitang dahilan, panunuhol, halimbawa, obstruction of justice, kakasuhan yung kumausap sa kanya. Ganun po kaprotektado at ganun kahirap manipulahin at sindikatuhin ang mga jurors. Pag-uwi, ganun sistema na naman. At pagkatapos ng paglilitis, tapos na, lumabas na yung verdict, na sentensya na yung convicted, patuloy pa rin na pinuprotekta ng Secret Service. Ito pong mga jurors. Sinusundan. Meron isa nagkwento roon, nabasa ko yung artikulo, na maging yung kanyang anak, pinuprotekta ka ng Secret Service. Pagkatapos na ng paglilitis yun. So, Ms. Liza Aquino, ganong kahirap kurapin, sindikatuhin o manipulahin ang mga juror sa jury justice system. Kalisin mo na yung agam-agam mo. Sa halip, sama-sama na tayo ay lahat. No? Lalo na sa hanay ng 99.9% sa puwerang Pilipino. Dalawa lang hanay ng mga soberanong mga Pilipino. Yung iilang mga kawatang naghahari-harian sa bayan, yung mga politiko nakalukok sa pwesto. Ay mga politikong wala sa pwesto, yan, hindi yan kahanay nila. Maging yung mga nakaluklok sa pwesto pero hindi kaalyado, ganun din yun. Hindi din yung kahanay ng 0.01% na naghahari-harian sa bayan ng mga kawatan.
Ang 99.9% mga itsapwera tayo. Maging kayo mga nasa media, kung hindi kayo konektado, itsapwera din kayo. Kaya madalas nagkukumahog yung taga-media na mangunyapit, na magkaroon ng kapit. At pag nagkakapit, kapit tuko na. Kawawa ang bayang mag-iliw. Tandaan po natin, hindi po gagana ang checks and balances sa gobyerno hanggat ang uso ay hukuman trial by palakasan. Sapagkat kontrolado lahat na nakaupo sa Malacanang ang buong gobyerno. Siya may hawak ang sundalo at polis. Si Kakgo, security guard. Kasi all armed forces Di po ba? Kaya nga si Digong noon, binantaan pa yung Korte Suprema. Sige, kontrahin niyo yung martial law ko. Hindi ko kayo susundin. Paano niyo ipatutupad yan? Bakit may militar ba kayo? May polis ba kayo? Wala. Pag sinabi ko sa buong ehekutibo na huwag kayong sundin, sino talo? Kayo, hindi ako. Ganun pinangangalandakan ni Digong. May tama naman talaga siya. Nagagawa naman talaga yan sa sistema hukuman trial by palakasan. Diba? Malakas ang matibay. Pabirang pati ito. And so mga kahanay ko sa 99.9% sa pwerang Pilipino. Ito yung salbasyon nating nasyon. Kaya magsama-sama na tayo rito sa partido KKK 2.0 demokratiko na ang pangunahing isusulong ay ang pagpaira ng jury justice system sa bansa. At syempre, meron din tayo mga kahindik-hindik na 15-point agenda. Idudugtog po sa video na ito. No? Para magkaalaman tayo. Pagka nagkaisa tayo rito, panigurado. Panigurado, matutuldukan tapos sa maliligayang araw ng kulto kawatang mga nababalat kay mga politician sa buong pamahalaan. Giginhawa ho tayo, wala na magiging Mary Jane Veloso. Floor contemplation. Bago na biktima si Mary Jane Veloso ng illegal recruiter, biktima muna siya ng mga salot na kurakot sa buong gobyerno. Kaya siya naghihirap. Kaya siya obligado ngayon mag-ibang bayan para maghanap buhay nang mabuhay niya ang kanyang pamilya. So yun ang nangyari sa kanya. Kahindik-hindik. So kailan pa tayo kikilos? Pagka nagtagumpay na itong ilang mga nagari-arian na gawing komunista o diktadorya ang ating pamahalaan. Katulad ng North Korea, katulad ng China, katulad ng Russia. Habang may panahon pa, kilos na sila. Tara na! Juro revolution na. Dapat lang, juro tayo. Ipalin po inyo lagi nakanda mag-record, Mr. Juro, Dr. Sixto Kilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration Honoris Causa. May God bless us. May God bless us.